Kasikatan at yaman, kapalit nga ba nito ay ang pagkasira ng isang pamilya? Yan ang laging tanong ngayon ni Mrs. Pempenco. Kahapon, sa ginanap na presko ng ina ni Charisse, isang open letter ang kanyang ibinahagi sa media. Pero lately po naisip ko, baka mas magandang bumalik na lang kami sa dati, noon, na mga araw na naghihirap kami. Doon sa mga araw na umiyak kami madalas at naglalakbay ng madalas na magkasama. At least po noon, malinaw na malinaw po sa akin kung sino man ang tunay na nagmamahal sa amin. At least po noon, magkakasama pa kaming tatlo sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Sapat na ba ang sikat at yaman upang mapunan ang pagkawala ng isang buong pamilya? Mayo ng taong ito nang mabalitang tumakas si Charisse sa kanilang bahay upang sumama sa itinuturong karelasyon niyang si Alisa Quijano. Noong time na yon, tinakas siya ng mga kaibigan niya eh. Pinatulog ko yung mga kaibigan niya. Pinakiusapan ko ang mga kaibigan niya na kung pwede sana kwentuhan niyo ng magaganda si Charisse ngayon. Kasi si Charisse ngayon eh, magulo pa isip. Gusto ko lahat na huwag kayo magme-mention na kung ano. Yung pala ng time na yon ay may pinaplano na sila. Kung gaano kasaya si Charisse sa kanyang kalayaan, labis na sakit naman ang dulot nito sa pamilyang kanyang iniwan. Yun ako nasasama ng loob ko. Miski isa wala sa kanila nagsabing, Mare, huwag kang mag-alala, ina rin ako. Hindi ko papabayaan ang anak mo. Napakasakit anak na naramdaman ko yun. Sinabi mong, at least ngayon malaya na ako. Bakit? Sinilid ka ng mami mo sa sinapupunan niya. Nung inilabas ka, malaya ka na. Bakit ngayon sasabihin mo sa ibang tao, malaya ka, sweetheart? Darating ang panahon. Lahat ng mga nasa paligid mong yan mawawala. Pero bakit nga ba umalis si Charisse sa kanilang tahanan? Pero sana po huwag na isipin na umalis ako kasi ayaw ko po sa kanila or ayaw ko magstay doon. Talagang sobra kasing uncomfortable po para sa akin nung nandun po ako kasi syempre parang tinatry po nila na yung mga sinasabi po nila sa akin na minsan sobrang painful. Wait, yung how bad were the fights pa? Talagang umabot ba sa food tong nakialam na pulis? Wala namang ano to. Hindi po. Pero Napanood ko po yung mga fights, puro sagutan lang. Sagutan na po. With no, naman, physical. So, alam po ni Mami, takot ako sa kanya. hanggang ngayon, Takot ako sa kanya. And siguro kung meron man akong nasagot sa kanya yon, hindi yung disrespectful way. Sinabi ko lang po kung ano, in-explain ko lang yung sarili ko. Never ako yung nag-comment na masama sa kanya and everything. Basta in-explain ko lang po yung sarili ko. Kahit ilang beses kami mag-attempt kung mismo may katawan ng ayaw. Nag-email ako sa kanya after na naglayas. Sabi ko, Mini, andito lang kami. Nag-pinost ko pa yon sa Facebook. Hindi naman ako sumusuko eh. Naghihintay lang ako. Hihintayin ko na lang siya na masabi niya sa sarili niya na teka lang, ang pamilya ko pala hindi nakakalimutan ko na. At teka lang, hindi ako masaya kasi wala sa tabi ko yung pamilya ko. Hintayin ko na lang ulit siyang tumawag. Kasi kung pipilitin mo ang isang tao, kung ayaw din, hindi mo mapipilit. Isa lang ang sasabihin ko, hindi ko kilala ang anak ko ngayon. Siguro yung iba na, maano nila yun eh. Mapupunan nila kung ano ang pag-uugali ni Charisse noon, nakasama ako. At ngayong hindi ako kasama. Nangangamba rin daw sina Mami Raquel at Lola Tess sa magiging kinabukasan ni Charisse. Dahil napagdaanan na namin kung paano maging mahirap. Ayoko na pagdaanan nila ulit yun eh. Yun ang pakiusap ko kay Charisse. Yung sana yung nilulusta niya na ano na yan, ipunin niya, mag-aral siya. Para pagdating ng panahon, 21 pa lang siya, hindi siya natatakot. 21 pa lang. Ako natatakot ako para sa kanya dahil marami pang taon ang lalakarin niya. Alam ko naman po yung malayo pa. As in, Okay. malayo pa yung lalakay.
Okay. And gusto ko lang po sabihin kay mami na naiintindihan ko po yung mga concerns niya. Pero kaya nga po, eto, kahit na alam ko na very risky yung ginawa kong pag-come out, I'm working very, very hard. Diyos ko, kaya yung mga nalalaman kung nagwi-withdraw ko ng 1 million araw-araw, Diyos ko, saan mo mapupulot yun? Sana nga totoo, di ba? Kung maglalus time man ako yan, bumili po ako ng sarili kong sasakyan. Yun na yun. Yun, personal sasakyan ko. Yun lang po. Bumili kang BMW, anak ako, nagta-tricycle ako. Tinutulak pa akong paakyat ng tricycle. Tingnan mo ngayon ang buhay ko ito, ang dapat mong ikahiya, anak. Nag-BMW ka. Yung matandang pinagmulan mo, nakaupo dito. Alam niyo pong mahal na mahal ko kayo. Siyempre, pag alam po natin sa sarili nating lahat na okay na ang lahat. Kahit lahat pa tayo, pagkasyahin natin lahat sa sarili natin sa sasakyan ko. Gagawin natin. Sinabi niya na hindi na siya uuwi kahit kailan. Pero nag-message pa rin ako sa kanya sa Facebook na kung kailangan mo kami, andito lang kami naghihintay. I would never ever do that, not to come home. Kasi kahit saan ako magstay, kahit na anong bahay ang tawagin kong tahanan para sa akin, sila pa rin yung totoong tahanan ko. Buong puso daw natatanggapin na Mami Raquel ang pagbabalik ni Charisse sa kanilang tahanan. Ngunit isang bagay lang ang hindi nito kayang tanggapin kailanman. Hindi ko siya matatanggap kahit kailan. Sinabi ko kay Charisse, maraming babae. Marami kang mapipili kung gugustuhin mo. Pero ayaw ko kay Alisa. Sino nga ba si Alisa Quijano sa buhay ni Charisse? Ang buong pagbubunyag ng kontrobersyal na singer tungkol sa tunay na relasyon ni Alisa, susunod na. There's no point of denying her. She's my girlfriend. She's my girlfriend and she's an inspiration.